Alam naman nating lahat na ang 2024 ay Year of the Dragon. At coincidentally nga na may isang karakter sa One Piece na napaka-misteryoso. At ang pangalan nga rin niya ay Dragon. Kaya naman sa video nga na to wala tayong ibang pag-uusapan kundi itong isa sa pinakamalalakas na karakter sa One Piece na si Monkey D. Dragon. Aalamin nga natin ng mas malalim itong karakter niya at kung ano ba ang possible niyang magiging role sa hinaharap. Ito na ba ang taon na makikita natin ang kakayanan niya? Ito na ba ang Year of the Dragon? So para umpisahan nga itong topic natin, balikan natin itong konting history ni Dragon. Ang earliest information nga na alam natin kay Dragon, ipinanganak daw siya sa Goa Kingdom. Later on nga, pagtungtong niya ng teenage years niya, sumunod daw siya sa yapak ng tatay niyang si Garp at pumasok sa Marines. Pero dahil nga sa nakita ni Dragon na ang hustisya sa Marines hindi naaabot ng mga mahihinang sibilyan, napagpasyahan nga niyang umalis na dito. Pagkaalis nga ni Dragon sa Marines around 25 years ago, dito na nga niya naisipan na gumawa ng sariling grupo niya. At ito nga tinatawag niyang Freedom Fighters, kung saan ang goal nga ng grupo na to i-liberate ang mahihinang kingdom laban sa mga mapang-abuso nilang pamahalaan. So all throughout the years nga ginagawa ito ni Dragon kasama itong naging kanang kamay niya na si Ivankov, hanggang sa dumating nga ang Uhara Incident 22 years ago. Sa event nga na to, mas namulat si Dragon sa kasamaan ng world government, since yung kaibigan nga niya na si Professor Clover kasama mismo sa naging biktima ng massacre na ginawa sa Uhara. Kaya naman binisita nga niya itong lugar na to, kung saan dito naman niya makikilala si Dr. Vegapunk. Diniklara nga ni Dragon kay Vegapunk na babaguhin daw niya ang mundo. Bubuo nga daw siya ng army na tatapos sa kasamaan ng mga Celestial Dragons at ng world government, which is nangyari naman. Dahil in the same year nga, 22 years ago, months after ng pangyayaring Uhara Incident, sumugod nga itong freedom fighter sa Sorbet Kingdom. Pinatalsik nga nila yung mapang-abusong hari dito na si King Bekuri at nirecruit nila itong dalawang kaibigan ni Ivankov na sila Genie at Kuma. Simula nga dito napalitan na itong grupo nila mula freedom fighters hanggang sa kilala na natin ngayon na Revolutionary Army, at the rest is history na. Ngayon mapunta naman tayo sa karakter ni Dragon. Gaya nga ng sinabi ko sa mga past videos natin, itong si Dragon nga ang kasalungat nila Garp at Luffy. Bakit? Dahil kung sila Luffy at Garp nga mga hindi nag-iisip kapag gumagalaw sila o hindi nila iniintindi ang consequence ng mga aksyon nila, gaya ng pagsuntok ni Luffy sa isang Celestial Dragon o itong agarang pagsugod ni Garp sa Hachinosu, itong si Dragon nga kabaliktaran. Lagi nga niyang iniisip kung ano ang magiging impact ng gagawin niya, gaya ng pag-atake sa kanila ng Blackbeard Pirates, na imbes na lumaban sila umiwas na lang sila, since alam nga ni Dragon na hindi ito yung goal nila at wala ngang sense para sa kanya na labanan ang mga ito, since may mamamatay nga lang sa grupo niya at mawawalan pa siya ng resources. Kaya naman imbis nga na makipagkompetensya at makipagpataasan ng pride sa Blackbeard Pirates, umiwas na lang siya, dahil ang main goal naman talaga nila ang pabagsakin ang world government. Sa part naman ng Devil Fruit ni Dragon, alam ko na marami nang nagsasabi na ito nga daw isang Lugia type na Devil Fruit, which is yung Wind Fruit. Pero para sa akin nga hindi lang naman wind ang naipakita niyang kakayanan sa atin, di ba? During Logtown arc nga nakita natin na kaya rin niyang gumamit ng kidlat. Kaya naman ay assume na isang mythical Zoan type na Devil Fruit itong taglay ni Dragon. Kumbaga similar kay Kaido, pwede ngang isa lang sa elemental attacks ni Dragon itong ipinakita niya sa atin. Dahil itong si Kaido nga although mythical Zoan itong Devil Fruit niya, naipamalas nga niya sa atin itong ilan sa elemental attacks niya, gaya ng pagbuga ng hangin, pagbuga ng apoy, at syempre
syempre itong paggamit niya ng Thunder. So kung ano nga exactly itong Devil Fruit ni Dragon, gagawa na lang natin yan ng separate video. Ngayon mapunta naman tayo sa magiging future role ni Dragon, o ano kaya ang magiging ambag niya para sa Final War. As we all know, every time nga na may arc na related sa kingdom o hari, lagi ngang may nagre-revolusyon. Malamang hindi nyo ito gaanong napapansin, since hindi nga ito ini-emphasize ng mabuti ni Oda. Pero para sa akin nga, ito na yung foreshadowing sa magiging role netong Revolutionary Army para sa Final War. Bali, bibigyan ko kayo ng example. During Arlong Park arc nga, inintroduce tayo kay Genzo. During Alabasta arc naman, inintroduce tayo kay Koza. At during Dressrosa arc, na-introduce naman sa atin si Kairos. So ano ba ang common denominator ng tatlong to? Pare-parehas nga sila na nanguna para labanan ang main antagonist para sa mga arcs nila. Kumbaga sila ang bayani ng mga tao. Pero syempre si Luffy pa rin ang tumatapos sa mga antagonist na to. So silang tatlong karakter nga ang nanghihikayat sa mga tao na lumaban. At itong role nga na to ang nakikita kong magiging role ng Revolutionary Army para sa Final War. Sila nga ang manghihikayat sa mga tao na lumaban. Sila ang magsasabi sa mga normal lang na sibilyan na kaya nilang magsalita at patalsikin ang masasamang namumuno sa kanila. Sa part naman ni Dragon, hindi ko nga siya ihahalin tulad sa tatlong karakter na nabanggit ko. Bagkos ang sakto ngang karakter na maihahambing natin sa kanya itong si Wiper. Yes guys, gaya nga ng mga karakter na nabanggit ko, ganito rin naman ang ginagawa ni Wiper, diba? Lumaban rin siya para sa mga tao. Hinikayat niya rin ang mga kasamahan niya na wakasan na ang paghahari ng sinasabing Diyos nila. So bakit dito natin maihahambing si Dragon? Dahil for the first time nga nakatagpo si Luffy ng kamatch niya na hindi villain. Isang tao na similar ang layunin sa kanya, at isang tao na may mataas na will gaya sa kanya. At ito nga yung wala sa tatlong karakter na nabanggit natin kanina na inaangat ang kalayaan sa mga lugar nila. Wala nga sa tatlo na to ang kayang tumapat kay Luffy. Pero itong si Wiper nga kaya niyang tapatan si Luffy. Kaya naman gaya nga sa nangyari sa Skypiea arc na maraming nagtulong-tulong para mapabagsak ang Diyos dito na si Enel. Sa tingin ko nga na ganitong scene din ang makikita natin sa Final War. Marami ring tatapat kay Im-sama bukod kay Luffy. At kung sino-sino nga ang mga karakter na to, sigurado na isa na dito si Dragon. Anyway, ngayon mapunta naman tayo sa tanong na kung ngayong taon na ba natin makikita itong kakayanan ni Dragon? Bali sa tingin ko nga oo. Yes, we all know na ang galaw ngayon na hinihintay ni Dragon itong pagsugod sa kanila ng mga Holy Knights. Pero sa mga last chapters nga ipinakitang may paki siya kay Kuma. At currently nga na nasa Egghead Island na si Kuma. At dahil nga sa alam naman nating lahat na ilang chapters na lang ang itatagal netong Egghead Island arc, since tapos na nga ang flashback ni Kuma at I assume na baka 15 chapters na lang ito, pwede ngang maipakita sa atin ni Oda itong si Dragon. Sana nga maipamalas na sa atin ni Oda itong kakayanan niya sa Year of the Dragon. At speaking of Chinese Zodiac, may interesting nga akong nakita dito. Ang kabaliktaran nga ng Dragon itong dog. At kilala naman natin ang sikat na may epithet na dog sa One Piece, diba? Ito nga si Fleet Admiral Akainu, since tinatawag nga siyang Red Dog. At dahil nga sa may history na itong dalawa na to, since during Marineford War nga, never tinawag ni Akainu si Luffy sa pangalan niya, bagkos Dragon Son, at magkaedad pa sila, plus sinasabi ngang naging Marines din itong si Dragon. Ito na kaya yung taon na magtatapat itong dalawa na to? Malalaman na ba natin ngayong taon yung history ng dalawang to? Anyway, para sa inyo ba? Anong thoughts nyo kay Dragon para sa taon na to? Sa tingin nyo ba na i-highlight siya ni Oda ngayong Year of the Dragon o hindi? Kung may idea nga kayo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan na natin yan. So yun lang, peace!